Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Dako naman tayo ngayon sa Israel kontra Hezbollah sa teritoryo ng Lebanon. Anong nangyari ngayon? Napakarami palang na deadfall na mga Hezbollah fighters. Noong isang araw, dinig natin 300 lang. Ngayon, 1,004. 1,400 na deadfall in just 3 days dahil sa kampanya ng Israel kontra Hezbollah. Well, narito ang ating mga kaibigan sa ibayong dagat. Israeli forces report killing more than 1,400 Hezbollah terrorists in Lebanon as Iran demands a ceasefire to the conflict. This comes just ahead of Israel's talks with Lebanon, not for a ceasefire, but for disarming the Iran-backed group. Okay, so ito ang taktika ng Israel ngayon. Dahil sa wala ng koneksyon ng Iran, ang Iran kasi ang pinaka-tatay-tatay ng Hezbollah, hindi na nakapagpadala ng sweldo eh. Ang Iran wala ng sweldo, cut off na. Mga armas, ammunition, wala na rin, cut off na rin. Kaya pilay na pilay ang Hezbollah ngayon sa Lebanon. Kaya ang ginawa ng Israel ay tutudasin nila lahat ito. Parang nag-exterminate ng anay, no? Tutudasin lahat para mawala na talaga yan. Kasi palaging nagpapalipad ng rockets eh. Ang mga Hezbollah sa Lebanon, palaging nagpalipad ng rocket papunta sa Israel. At paminsan-minsan ay meron din nadali ng mga residente sa Israel at sambahan. Kaya noon pa man sinabi ni Netanyahu, huwag niyo kaming galawin para hindi kayo magagalaw. Iginalaw nila eh, parang sinipa nila yung bahay ng putakti. Kapag sinipa mo yung bahay ng putakti, talagang putaktiin ka, mga kababayan. Kaya ito ang ano sa Israel eh. Huwag niyong galitin ng Israel, huwag niyong unahan. Kasi tahimik lang yan, kapag gagantihan, ay talagang pulpos kayo. Diyan na mga terorista kayo. Kaya buti nga sa inyo. Wala nang inyong tatay-tatay eh. Di kami nasa impyerno na. Yung anak niya na bakla, naka-ventilator na. Kaya sino pa? Di ba? Katapusan na ng rehimin nyo, bagong rehimin na. Kaya sinigurado ng Israel na mawala talaga yung mga anay diyan na Hezbollah. Ang Hamas tapos na eh. So Hezbollah na lang, ang natira ay yung Houthi ng Yemen. Pero yung Houthi ng Yemen, hindi yung solido na ano eh. Pera-pera lang yun. Hindi yung solido na parang mga Hamas at mga Hezbollah. Okay, balik tayo sa balita. Continues Jason Perry, it's the details. It's the details. The Israel Defense Forces releasing footage on Friday of a man identified as a Hezbollah terrorist in Lebanon attempting to take cover under a bush just before being hit with an airstrike. And another video of a reported terrorist driving away in this white truck before Israel struck that target as well. Israeli forces increased operations against the Iran-backed Hezbollah terrorist group in Lebanon around the same time the war in Iran started at the end of February. And since then, Israeli forces say they've killed more than 1,400 Hezbollah terrorists in Lebanon and destroyed over 4,300 terrorist infrastructure sites. On the other hand, on Thursday night, Israel said Hezbollah terrorists used about 10 launchers to fire rockets at northern Israel, and Israeli forces later struck the launchers. 5 divisions of Israeli troops are now operating on the ground in Lebanon, engaging in close quarters combat with Hezbollah terrorists and uncovering weapon storage facilities along the way. However, the Iranian regime, which supports Hezbollah, is calling for a ceasefire to the conflict in Lebanon. Dahil sa anak-anakan nga, tinatawag na the golden child of IRGC ay ang Hezbollah. Kaya nang makita ng Iran na mauubos na yung kanilang mga Hezbollah fighters sa Lebanon, ay isinama nila ito sa peace talk, sa ceasefire. Kaya 2 weeks na meron daw ceasefire pero hindi nagikinig si Netanyahu. Walang ceasefire. Kayo yung nangunguna eh, di ba? Inunahan yung Israel. Kaya walang ceasefire para sa Israel. Kaya patuloy ang pagbubomba, 1,400 na warriors ng Hezbollah, tudas. Buti nga sa inyo. Kaya Iran ngayon ay napakalaging problema dahil sa walk out from the peace talks. Wala eh, hindi sila nakikinig sa sa Amerika eh.
Kung ikumpara natin ang Amerika, elepante sila, ito lang eh. Bulati lang eh, tapos ayaw nilang makinig sa elepante. Kaya aapakan talaga sila ng elepante, kung ganun. Kaya dito sa Hezbollah versus Israel, personalan na laban to eh. Kasi matagal na yan na magkalaban ang Hezbollah ng Lebanon. Yung gobyerno ng Lebanon ay hindi yan mga Hezbollah. Parang nangyari sa Iran eh, na iba yung talagang legitimate government ng Iran. Si Pezeshkian yung presidente, pero ang nag-manage talaga ng Iran ay ang IRGC with Ayatollah Ali Khamenei. Nandun na sa impyerno, mga kababayan. Kaya tayo yung mga Kristiyano, of course, saan ba tayo papanig? Hindi sa Israel at Amerika, alangan naman na doon tayo sa terorista. Merong nagsabi sa akin na unsubscribe kita sir dahil bias ka magbalita. Anong bias? Meron pa bang dapat balansehin? Terorismo kontra Kristyanismo? Saan ka ba mapapanig niyan? Ano bang klaseng utak? Di ba? Dito ka sa demokrasya at Kristyanismo. Ba't doon ka pa kumikiling sa mga parang Ruben Padilla, no? Nag-idol kay Ali Khamenei. Anong nangyari? Ang pinag-usapan dito ay relihiyon tsaka politika eh. Ang politika ay democratic versus terrorism. And din sa religion naman, Kristyanismo versus Islamic. Ganon lang yun eh. Kailangan mamili tayo kung saan tayo napanig. Kung hindi ka mamimili, ikaw ay balimbing. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Okay, so Israel versus Hezbollah, malapit nang matapos, malapit nang madurog ang Hezbollah sa Lebanon. Good job kay President Prime Minister Netanyahu ng Israel. Alright, so magpapaalam na. Maraming salamat mga kababayan sa suporta sa ating channel at sa mga bago pa lamang sa aking channel. Maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.